existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli. Magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? 2024, magagalit ang Pangulo. Saga, zero na. Wala nang natira. Na pangatlong taon na niya sa nunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga, kinukuha lagi. How do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from this? Gusto na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay Lunes na. Malapit na namang mag-October. Kumusta na po kayong lahat? Maraming salamat po sa walang sawa po ninyong panonood sa ating muntik channel. Ngayon po ay gagawa mo muli tayo ng panibagong reaction sa mga nagaganap sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa bawat pagdinig po nila sa mga investigasyon, bawat pagdinig ko at maging ng mga senador ay naroon po si Congressman Toby Chanco at marami siyang ibinuduga, maraming sinasabi na talagang ikinagagalit ng ating presidente. Mayroon ngang nasabi si Senador Rodante Marcoleta na talagang magagalit si Presidente Bongbong Marcos. Ito po, pakinggan natin, panoorin kung ano yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta doon sa Senate Blue hearing, yung pagdinig, pag-imbestiga tungkol sa scam yan flood control issue. Senator JB, bago ka mag-last point, isa lang kasi nagmamadali rin si Rev. Toby. At talaga pong magagalit ang Pangulo natin na Kong Toby kasi hindi lamang siya foreign assisted projects, flagship project po ng Presidente. Maalala po ninyo, ito pong tinatanong ko kay Yusek Kati na nandun po si Yusek Pangandaman. Bakit ka ako sinulatan ka na huwag mong babawasan yung binigay na ceiling? From 79 million gagawin mo 70. Kaya ang nangyari, Kong Toby, noong 2024, magagalit ang Pangulo, saga, zero na. Wala nang natira. Ganun po kayo po yung ginagawa at talagang nilalagay po sa mga convergence projects, yun po yung CSSP, SSP, SIPAG, BIP, LIP, kung ano-ano pa. Yun lang po. Salamat. Thank you. Tama po kayo, Your Honor. Kaya po nasabi niya nga na pangatlong taon na niya sa panunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga kinukuha lagi. So doon ka nalaman na hindi lang ito nung taon na yon mukhang nangyayari na in the past. So kaya talagang galit po siya. Dalawa po yung ikinagalit niya nun. Hindi lang po yung foreign assisted, hindi lang po yung flagship. Ang sabi niya po sa akin, anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung proponent saka yung district. At saka thank you, Senator Marcoleta. Si Senator Turbo is reclaiming his... Yun na nga. Yun ang sinasabi ko. Kaya kaugnay niyan, kaugnay po niyan, natanong ni Senador Bato si Yusek Bernardo na kung mayroong existing, mayroon ng batas na death penalty sa mga kurakot ng mga opisyal sa gobyerno at maging sa mga politiko ay yun nga, kung mayroon ng existing na death penalty. Tinanong niya si Yusek Bernardo ano ang kanyang reaksyon kasi tinanong na kung may batas ng ganyan, sigurado na itigil na kaya yung mga yan. Ang sagot ni Yusek Bernardo ay babawasan kasi matatakot. Ito po, pakinggan natin, panoorin. We're looking for solutions, Yusek Bernardo. Kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya yun. Kung meron tayo
yung existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli. Magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Oo. Maraming matatakot talaga doon. At hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. Mas maganda, meron tayong death penalty. Eh, O yun, coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, wala ko piliin pa death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, ha? Pwede ka pa magnegosyo doon. Pwede ka pa magnegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Grabe, Senador Bato. Ipiliin daw niya sa Muntinlupa kasi enjoy doon. Pero sabi ni Jose Bernardo ay mababawasan. Meron ng existing death penalty sa ating bato para sa mga opisyal. Kaya ano ang naging pasya ng ating presidente mismo tungkol sa mga binabanggit na iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Gutesa. Kasi tinanong ng mga media ang ating presidente kung ano ang magiging pasya niya tungkol sa pagkakasangkot ni Saldico at ni Martin Romualdez sa kanyang pinsan. Ito po ang kanyang naging sagot. Kung mayroon ba siyang papanigan, kung ano. Ito, sabay-sabay nating panoorin si President Ferdinand Bongbong Marcos kung ano ang kanyang pahayag. As well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind these schemes. Aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Alright. Thank you, Mr. President. The next question. Yun, liwanag. Sana naintindihan po ninyo yung kanyang pinahayag. Bagamat yun ay parang pautal-utal na hindi natin maintindihan yung style ng parang ng pananalita niya. Subalit sabi niya, kahit sino ka pa, ay wala akong sisinuhin. Tingnan natin kung totoo yung kanyang ipinahayag. Malalaman natin yan sa mga susunod na mga araw. Ano po? Yun lamang po. At maraming salamat. Umabot kayo sa dulo ng ating video. Salamat po sa patuloy po ninyong panonood. Kaya mag-iingat po tayo lahat.